Patuloy ang malalaking balita at ang inaabangang barangay at SK election na magaganap sana ngayong December 1st, 2025 ay hindi na mangyari. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Dahil pinagtitibay ng Kongreso ng Pilipinas noong June 11, 2025, ang pagpapaliban ng eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan sa Nobyembre 2026. Ngunit sa oras ng pag-ere nito, hindi pa ito napipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang maging batas. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa eleksyon at sa Commission on Elections o COMELEC? Yan ang ating tatalakayin sa News Explainer na ito. Sa unang bahagi ng 2025, mabilis na kumilos ang Kongreso upang gumawa, talakayin at pagkasunduan ang mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang 2025 PSKE. Buod natin ang mga natapos at napagtibay na sa ngayon. Ang eleksyon ay pinagpaliban mula Disyembre 1, 2025 hanggang sa unang Lunes ng Nobyembre 2026. Ang termino ng panunungkulan ay pinalawig sa 4 na taon para sa mga opisyal ng barangay at SK. May 3 terminong limitasyon para sa mga opisyal ng barangay at 1 terminong limitasyon para sa mga opisyal ng SK. Ang mga nahalal na opisyal sa 2026 ay nakatakdang manungkulan sa Enero 1, 2027. Ang huling bersyon ng panukalang batas ay napagkasunduan ng parehong kapulungan ng mga kinatawan at Senado sa pamamagitan ng isang bicameral committee at pinagtibay noong Hunyo 11, 2025. Ngayon, hinihintay na lang ang pirma ng Pangulo. Linawin natin, ang isang batas ay nagiging epektibo lamang matapos itong pirmahan ng Pangulo o kung ito ay maging batas matapos ang 30 araw. Sa ngayon, hindi pa pinipirmahan o vineto ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang batas. Simula Hunyo 2, 2025, hindi pa naglalabas ng opisyal na kumpirmasyon ang Malacanang tungkol sa posisyon ng Pangulo. Bagaman sinasabi ng mga source na ito ay nasa ilalim ng pagsusuri. Hindi tinanggihan ng palasyo ang rekomendasyon, ngunit hindi rin ito nagbigay ng pahintulot. Para maintindihan ang sandaling ito, balikan natin sandali ang timeline ng batas. Sa unang bahagi ng 2025, naghain ng magkahiwalay na panukalang batas ang Kamara at Senado. Mula Abril hanggang Mayo 2025, nagkaroon ng mga pagdinig sa komite at mga debate. Noong Hunyo 11, 2025, pinagkasundo ng Bicameral Conference Committee ang mga pagkakaiba. Pinagtibay ng parehong kapulungan ang huling bersyon sa parehong araw. Mula Hunyo 11 pasulong, ipinadala ang panukalang batas sa Pangulo. Ito ang kritikal na panahon ng paghihintay. Walang batas ang pinal hanggat hindi napipirmahan. At kung walang batas, obligado ang COMELEC na ipagpatuloy ang paghahanda batay sa umiiral na schedule ng eleksyon. Sa ngayon, ang Commission on Elections ay nasa alanganin. Bagaman alam na alam nila ang pagkilos ng Kongreso, hindi maaring itigil ng komisyon ang paghahanda para sa eleksyon sa Disyembre 1, 2025, maliban na lang kung ang panukalang batas ay mapirmahan at maging batas. Malinaw ang dilema ng COMELEC ngayon. Ang paghahanda para sa pagpaparehistro ng botante ay nakatakdang muling buksan ngayong quarter. Ang pagkuha ng mga materyales sa eleksyon, alam mo, ay kailangan simulan ng ilang buwan ng mas maaga. At ang mga timeline para sa pagsasanay ng mga poll worker at pag-imprenta ng balota, kailangan ding sundin ang mga iyon. Sa legal na pananaw, hanggat walang bagong batas na ipinapatupad, kailangan ipatupad ng COMELEC ang kasalukuyang batas na nagtatakda ng eleksyon sa Disyembre 1, 2025. Naglabas ang COMELEC ng mga internal advisory na mahigpit nilang binabantayan ang pagkilos ng Malacanang sa panukalang batas at babaguhin lamang ang kanilang plano kapag legal nang naipatupad ang pagpapaliban. Kaya, ano ang mangyayari kung hindi kumilos si Pangulong Marcos? Ayon sa batas, kung walang aksyon na gagawin sa loob ng 30 araw, automatikong magiging batas ang panukalang batas. Nagsimula ang countdown na ito noong Hunyo 11, 2025.
May ilang posibleng senaryo dito. Kung pipirmahan ito ng Pangulo, agad itong magiging batas at opisyal na maaring ipagpaliban ng COMELEC ang eleksyon at suspindihin ang paghahanda sa pagpaparehistro. Kung walang aksyon sa loob ng 30 araw, magiging batas ito sa Hulyo 11, 2025. Parehong epekto. Ngayon, kung may veto, maaring subukan ng Kongreso na i-override ito na nangangailangan ng 2/3 vote sa parehong kapulungan. Ang legal na alanganin na ito ay nakakaapekto sa logistic, mga timeline at milyon-milyong botante, lalo na ang mga kabataan na umaasang magparehistro para sa eleksyon ng SK. Tingnan natin kung paano nag-react ang iba't ibang stakeholders sa kasalukuyang sitwasyon. Frustrated ang mga grupo ng kabataan sa pagkaantala ng pagpaparehistro ng botante. Ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay sa kabilang banda ay tahimik na umaasa para sa pagpapalawig ng termino. Nagbabala ang mga election watchdog tungkol sa pagtatakda ng isang president ng pagpaliban ng demokrasya. At binibigyang diin ng mga legal analyst ang panganib ng pagkilos ng walang naipatupad na batas. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay hindi lang nakakaapekto sa mga ahensya ng gobyerno, talagang nakakabawas ito sa tiwala ng publiko. Milyon-milyong potensyal na first-time voter ang apektado. Inaasahang magsisimula ang pagpaparehistro ng botante sa Hulyo 2025. Kung hindi agad mapipirmahan ng batas, maaring kailanganin ng COMELEC na simula ng pagpapakilos ng mga tauhan at resources. May mga tunay na epekto ito sa mga botante, pagkaantala sa mga kampanya para sa edukasyon ng botante, pagkalito sa mga petsa ng pagpaparehistro, at alam mo, panganib ng pagbaba ng partisipasyon dahil sa maling impormasyon o pagkapagod. Huwag nating kalimutan ang mga argumento para sa pagpapaliban. Pafin. May mga issue sa debt, pangangailangan para sa administrative breathing room, at pagkakahanay sa mas mahabang 4 na taong termino. Isa pang dahilan ay ang pagpapatuloy ng mga lokal na programa. Ikinakatwiran ng mga taga-suporta na ito ay para sa kahusayan, ngunit nagbabala ang mga kritiko na ito ay isang ugali na maaring makasira sa disiplina ng eleksyon. Sa pagtatapos, nagawa na ng Kongreso ang kanilang bahagi. Nasa mesa na ng Pangulo ang batas. Hanggat hindi niya ito pinipirmahan o nagiging batas, legal na kinakailangan ng COMELEC na ituloy ang eleksyon sa 2025. Manatiling nakatutok para sa mga update. Mahalaga ang susunod na 30 araw, hindi lang para sa batas, kundi para sa kinabukasan ng lokal na demokrasya sa Pilipinas. Salamat sa panonood sa channel nating ito. Siguraduhin mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ano ang pananaw mo? Dapat pa tayong manatili sa schedule ng 2025 o itulak sa 2026? Ipaalam sa amin sa ibaba.